Nay, Magandang hapon po. Ano ko lang po, makahingi ng Ate, tulong na magandang makita ko po yung anak ko. yung inyo pong anak, yung tricycle driver, Opo. Na, meron pong CCTV footage na nakita may sinasakay na pasahero opo. at yan, tumatakbo na po yung tricycle. Meron pong mga bakal na nakalagay sa bubong. Ano po? And then, may mga sumusunod na mga nakamotor. May nakasunod po. Okay? Ayun. Tapos, merong CCTV footage. Pagkasabi sa amin sa ginawa po namin pag-iimbestiga, kinuha ata Opo, doon sa junk shop po. sa junk shop. Opo. Yung pasahero, saka yung tricycle driver, yung kamag-anak nyo. Opo. Alright. Nagpa-imbestiga po kami bago dito ma-air yung inyo pong kaso. May record po itong pasahero. Meron po. May record ng pang-hold up at pagnanakaw. Opo. Meron siyang record sa Station 7 ng Manila Police District. Ang inyo pong kamag-anak si Michael Ginto. Opo. Kaano-ano niya po yung pasahero? Kapitbahay lang po namin, sir. Magandang hapon po, Sarge. Sir, Magandang hapon Hello, po. sir. Magandang hapon po, sir. Ito pong pasahero Hello, sir. sa tricycle, meron pong record dyan sa inyo sa Station 7. Pwede pong pakiclarify sa amin anong klaseng record meron po ito? Yung pasahero po ay si Francis Hugo. Yes, sir. Si Francis Hugo, sir, may previous po na kaso sa amin noong robbery snatching po. Okay. Tapos, October 5, 2015, may kaso po siya ng robbery snatching po noong 2015. Okay. Tapos, sir, sumunod po noong 2020 March, sir, may kaso po siya sa amin na robbery with violence against or intimidation of persons. Okay. Narinig niyo po yun, Nay. Yung pasahero, yung si Francis, yung sabi niyo kapitbahay po ninyo, Opo. maraming records to. Marami na. Oo, alam niyo po na maraming records. Opo. Tricycle driver po yung anak ko, sabi. Pero alam po ng inyong anak na maraming record itong si Francis. Alam po. Alam po. Bakit niya sinakay yung mga bakal? Kasi po, yung bakal mukhang ninakaw ata yun. binigay po sa kansa ng ex o sa kay Francis, ginising po. May nasabay pong gero yung anak ko. Papakilo rin po yung anak ko. Si Francis, itong pasahero, inutusan ni XO. Ginising po na sabi, may ibibigay akong bakal, ibenta mo. Yun na sabi. Sabi po ng XO ko, Francis. Oh, okay. Well, kausapin natin si XO. Colonel Tomas Ibay, magandang hapon po, Colonel. Sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Nakikinig po ako sa pahayag po ng complainant po natin. Opo. Pinakikinggan ko po. Opo. So may robbery snatching, unang kaso noong 2015, and then meron pong robbery with violence. We're talking about the pasahero, si Francis Hugo. Meron pa po ibang kaso itong pasahero. Sir, unaware po ako kung meron pang dagdag na kaso. Nagbabati lang po ako dun sa narinig ko po kanina doon sa crime registrar po nung mula sa Station 7. Yun po yung nakapregan ko po habang nagsalaysay po yung complainant po natin. Alright. Okay. Well, of course, lahat po tayo, ayaw natin ng kriminal, ayaw natin ng mga pasaway tulad nitong si Francis Hugo. Pero meron naman po tayong batas na sana po ikulong na lang. Wag na lang po natin ipa-disappear. Kasi po, lumilitaw dito na dinukot po siya ng mga armadong kalalakihan. Ayon po sa mga testigo, di umano, ayon sa ibang mga testigo, itong mga armadong tao ay mga pulis daw po. Ano pong reaksyon niyo, Colonel? Yes, sir. Kagaya po ng sinabi nyo, hindi po natin tinotolerate yan. Kung sakali pong meron po siyang pagkakasala, kailangan niya pong harapin sa husgado yan. Papailan po natin ng asunto at meron po naman siyang karapatan na idepensa yung sarili niya sa korte. Hindi po sa ganyang pamamaraan magtatapos po yan. Opo. Yes, sir. Pwede niyo pong paimbestigahan itong pagkakawala po nitong si Michael Ginto, yung tricycle driver na nadamay lang, saka itong kay si Francis Hugo na ito naman talaga ang maraming patong-patong na kaso ng mga pagnanakaw. At meron pa nga pala itong illegal possession of firearms. Pati yung tricycle po nawawala. Yes, sir. Yung pagkakawala po ng dalawang tao ay imbestigahan po natin. Unang-una po kung meron po siyang record, that is another side. Pero titingnan po namin muna dito, sir, yung pagkawala po nila. At yung allegation na dinukot, kung sino man ang dumukot dyan, sir, yun po yung tututukan namin ng investigasyon namin. Kasi regardless po, kung may record po wala yung tao, ay titingnan po namin yung pagkawala po nila.
Una po siguro, the way to start the investigation, if you're to ask me, Colonel, sino po yung may-ari ng bakal na Yes, sir. ibibenta sana nila sa junk shop? Maaring yun po ay complainant, nagsumbong sa pulis, and then nakita ng mga pulis na pasaway na talaga yung mga ito, paulit-ulit na lamang, ayun na, pinadisappear. Titingnan po namin, sir, imbestigahan po namin. Pero just the same po, kagaya po nang nabanggit ko kanina, sir, lahat po nung anggulo titingnan natin, sir. Kasi kagaya nung nagsinabi ninyo, saan po nang galing yung bakal, Opo. at ibabacktrack namin lahat. Titingnan namin kung makakuha po kami ng records, yung mga kumuha sa kanila, record po ng CCTV. Kasi para may pagsisimulan po kami. Tama po. Interviewin namin sila, ma'am. Opo, opo. Sila, ma'am. Yung kapatid po, si ma'am, kapatid po ni Mike. Si Ma'am Rose Ann, po yung kapatid, si Rosemary po yung mother. Yes, ma'am, si Ma'am Rose Ann tsaka si Ma'am Rosemary po pwede po nating papuntahin dito po sa opisina. Kasi Opo. ngayon lang po nalaman sa itong insidente na to at imbestigahan ko po ito. Opo. Mag-create po talaga ako ng team purposely to look into this and to investigate this incident, sir. Ang isa pang dapat imbestigahan po, Colonel Sir, ay itong XO. Kasi itong XO pala ang nagbigay ng bakal na ninakaw dito po sa pasahero. Ginising daw Yes, po sir. para sabi, bibigyan kita ng bakal para ipatimbang. So saan kinuha ni XO itong mga bakal? Meron pong kinalaman si XO rito one way or the other, Colonel. Yes, sir, titingnan natin yung anggulo na yan. Kasi, sir, hindi naman po siguro lalabas itong biktima natin na nawawala kung wala rin po pumontak sa kanya para magdala po ng kalakal sa sinasabing junk shop. Tama po. So, at least po, mapagdugtong-dugtong natin, magkakaroon po kami ng lead kung ano po ang pinagsimulan po nito at hanggang masolve po natin kaagad itong mangyaring pagkawala po nitong dalawang tao. Opo. At ma-recover din po natin yung tricycle na nawawala. Tama po. Sandali po, Colonel. Sargento Sulayaw, Sarge. Okay, nabanggit niyo po sa akin, meron pong robbery snatching ng 2015 na kaso and then robbery with violence recently lang po, Sarge. Di ba, meron po siya noong 2015 na robbery snatching. Aha. Tapos sir, noong 2020 ng March 16, na meron siyang robbery with violence against or intimidation of persons. Okay. At saka Republic Act 10591 na illegal possession of firearms. Uy, ano po naulihan sa kanya? Baril? Hindi na special ba sa firearm? Yung illegal possession of firearm, yun po ang ginamit niya sa robbery noong 2020. Yes po sir, yes po. Okay, after 2020, wala na. Meron ulit siya sir na robbery snatching sir. Robbery, Na naku, nangyari yan ng Station 3. robbery ng Santa snatching. Cruz, Manila po sir. Station 3. Okay, meron pa po. Tapos meron ulit sir ng December 14, Aha. 2021, robbery snatching naman po. Robbery, naku, wala na, hindi na magkasya sa papel ko. Sinusulat, robbery Ibali snatching. po sir ang kaso niya sa amin sir. So, Robbery. Tapos pang station sa Station 3 Santa Cruz, isang robbery po. Ibali puro robbery po. puro robbery. Ang daming robbery. 1, 2, 3, 4, 5 robberies. Apat sir. Apat. Sir, apat po robbery niya sir. 4 na robbery. Okay, Yes, sir. baka meron pa sa ibang istasyon. Yun ang hindi ko alam sir. Ang lumabas lang po sa amin sir. Sa amin talaga. Sa records po, available records po namin sir, 3. Pero yung isa sir, sa Station 3 po nangyari sir. Sa Santa Cruz, Manila po sir. Robbery snatching. Okay, sige po. Maraming salamat sir. po, Yes, sir. Sarge. Yes sir, thank you po sir. Magandang hapon po sir. Colonel Ibay, Yes, sir. pakiimbestigahan niyo po, Colonel, yung disappearance nung dalawa. Yes, sir, makakaasa po kayo. Yung kasing Station 3 and Station 7, magkatabi po yan, sir. So, may boundary po sila, boundaryan. Diyan po sa may LRT. Kung robbery snatching, baka doon po, patawid-tawid. Although, kaya nga, sir, kailangan namin na investigahan din maigi. At kailangan namin, ma'am, sila Ma'am Rose. Opo, si Ma'am Rose, Sige. saka si Ma'am Rosemary. Rose Ann at Ma'am Rosemary para makakuha kami ng statement sa kanila. Tututukan namin ito, sir. Yes, sir. So, thank you po, Colonel. Magandang Yes, sir. hapon po, Yes, sir. Colonel. Chairman Alex Flores, magandang hapon, sir, Chairman. Ay, magandang hapon po, Senator. Opo. Chairman, yung inyo pong XO, mukhang kasama rin po ata dito sa mga pangyayari. Meron po siyang kinalaman dito. He could shed light. Dahil nang galing pala sa kanya yung bakal na nakakarga po doon sa tricycle. Liling po siya dyan sa kaso na yan Dahil po, siya po kasi nagbigay ng bakal, kaya yung pamilya po ng nawawalan na kamag-anak, siya po ang pinag-iinalaan. Opo. So, relieve na po yung yung XO, pero kailangan po yung inyong cooperation, mag-iimbestiga po yung kapulisan dyan sa Manila Police District
makipagtulungan po kayo. Lahat ng information may bibigay nyo ay malaking tulong po yan sa mga investigador. Ano po? Opo, maasahan niyo po, makikipag-cooperate po ako. Thank you po, Chairman Flores. Magandang hapon po. Maraming salamat din po, Senator. Sabi niyo po kanina, Nay, na kapitbahay niyo itong pasahero at alam na alam niyo yung record nito. Ba't kasi sinasakay-sakay pa ng anak niyo? Kasi alam niyo na pala to na hold-upper, pagkatapos may dala-dalang bakal. Sana tinanong, ano ba yung bakal na yan? Saan ba galing yan? Magbebenta ka. Sir, nung anak ko, may isasabay po siyang yerong ibebenta. Sabi ko kasi po, Michael, maglinis ka sa bubong, ibenta mo na yung mga yero kasi ang kalat sa bubong. Iyon po, nasabay rin po ng anak ko. Kaya po sumakay po sa kanya yung Francis. Kaya nga po, dapat kuminsan piliin po natin yung mga pasahero natin. Kayo po dyan, mga nasa public transport, mga tricycle driver, taxi driver, jeepney driver, lahat ng mga driver ng pampasahero, pampapublikong sasakyan. Kung alam niyo na pala na yung inyong kapitbahay ay napakadami ng tad-tad na record, wag niyo na isakay kung ako sa inyo. Okay lang mag-discriminate. Hindi nga. Lalo pa patong-patong na kaso, robbery, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos may dala-dalang kargamento. Sabihin, friendship. Punta tayo dun sa kung saan man. Ito yung kargamento. Pwede yung tanggihan ay friendship. Hindi pwede. Bahala ka na kung ilagay mo sa kariton. Huwag sasakyan ko. Baka madamay pa ako niyan. Ganun lang ang ibig sabihin. Pwede mong tanggihan. Di ba? Tama ba ako, ate? Opo. Etong inyong kapatid, naging mabait, hindi marunong tumanggi. So sa ginawa niya, hindi marunong pagtanggi, pati sinadamay. Lahat naman po sa lugar namin. Kilala. Saka pag may emergency din po sa lugar namin, kuya ko tinatawag. Nagiging service yung... Nagiging service po kuya namin. Kahit po alauna ng madaling araw, may dadalhin sa ospital, gumigising po anak ko para maihatid. Kahit hindi siya naniningil ng bayad. Kaya po ngayon tanong ko nasa ng anak ko. Kaya lahat po ng barangay, lahat ng mga kapitbahay namin sa barangay, tanong na ng tanong sa amin. So, nasa na kuya ko? Okay, sasamahan po namin kayo kay Colonel Ibay. Mag-iimbestiga po tayo. Okay. Kung ano nangyari na po doon sa tricycle at pati kayo po may ng tricycle. Yung kapatid ko po, nilalabas ng kapatid ko. Yun po nawala. Sige po, kung ano nangyari doon sa tricycle saka ano nangyari sa inyong anak. So kasama po yan. Pa-imbestigahan natin. At kapag wala pong direksyon, walang nangyari, walang kinatnan yung direksyon ng investigasyon, pwede tayo magpatawag ng Senate hearing. Para malaman natin kung ano talaga nangyari doon sa inyong kapatid na tricycle driver. Kada may mababalitaan na nga lang po patay yung nanay ko. Pinupuntahan namin, nakarating na po kami ng Impanta, Quezon, Bulacan, Bicol. Kada may malalaman siyang nakukuhang bangkay, pinupuntahan po namin. Kahit ipangutang po ng nanay ko. Ito niya na po kasi makita kuya namin. Okay. Naintindihan ko po. Kaya nga po, kikilos na po agad kami. Ang unahin nga natin, Sharik, sabihin na sa mga reporter, itong si XO. Diba? And then may mga CCTV nakuha, pero ang pagkakaalam ko, yung mga CCTV na yon ayaw ata i-provide dahil mga private, private residence, baka pwede silang hingan ng tulong na, diba? Mag-cooperate. O i-oblige dahil nag-imbestiga ng crime. Crime was committed sa pagdudukot. Sige po, sabi ko kanina, pwede natin dyan sa Senado to kapag nakita ko po na nagkakaroon tayo ng dead ends investigation dito sa Wanted sa radyo. Pagdating sa Senado, pwede natin laliman. Mas marami tayong oras doon, mas maraming resources in aid of legislation. Mag-iimbestiga tayo para hindi na mangyari itong ganitong klase mga insidente. Nga po, wala na po kami ng pag-asa. Pumunta po ako nakaraan sa PAO. Nagtanong po ako kung pwede nga pong kasuhan. Hindi, sino po? Yung nag-utos kay Francis, sabi hindi daw kasi wala daw kaming ebidensya. Sabi namin, kung hindi inutusan yan, hindi mawawala kuya ko. Kasi sa Old Torres pa lang may sumusunod na eh. Tapos sinabi pa ni EXO daw dun sa Kapulong ibenta. Parang naka-details lahat eh. Naka-details lahat kung saan ibibenta yung bakal tapos doon na nawala sa Kapulong. Kaya kasama po si EXO dito sa imbestigahan, ipapatawag po sa Senado para doon malalaman natin kung saan galing yung bakal. Ayaw po. Sa ngayon kasi ayaw niya magsalita pero pag sa Senado, maobliga siyang pumunta pag isapi na po natin. At kapag nagsinungaling siya, pwede natin pakulong doon sa ilalim ng Senado.
Eh sabi nga po dun sa kung wala pa yung bangkay ng kuya mo, hindi aandar yung kaso. Sabi namin kahit katawan na lang, makita namin kung wala naman na kami magagawa eh. Makuha lang namin kuya namin, mapanatag na kami. Hindi na po kami nakakapagtinda, kakahanap kay kuya. Nagtitinda-tinda na lang po kami. Nawala na po tatay ko, sumunod naman kuya ko. Masakit nga po ito. Kaya nga po, sasama namin kay Colonel Ibay. Nakita niyo naman po yung sinabi ni Colonel Ibay, very willing ho siya na tumulong sa investigasyon. Meron pong kahinatan itong kaso dahil yung pinakamataas na po dyan sa MPD ang gagawa ng aksyon para sa atin. Salamat po. And then sa Senado din po, i-involve natin para mas lalong mapalawak po yung gagawin natin pag-iimbestiga. Sana po makita na kuya ko, Senador. Salamat po. Baka meron dyan nakita kung nasan ito si Michael Ginto, ipagbigay alam niyo po sa amin dito po sa Wanted sa radyo. Mag-message po kayo, pumunta kayo rito, at kung meron po mga witnesses, mga testigo, pwede kayong lumutang, pumunta rito para tumulong sa ginagawang investigasyon ng PNP. Sige po, Nay. Ate, punta ko kayo dun sa kabilang booth. Usap ulit tayo pagkatapos po nitong programa, ha? Sige po. Sige po, ate.